Asin ang pangunahing sangkap sa ating mga pagkain. Pero marami sa atin ang hindi nakakaalam paano nga ba ginagawa ang asin. Kaya mula sa Bungabong, Oriental Mindoro, kung saan pinuntahan natin ang mahiwagang simbahan, ay nagbiyahe kami hanggang sa makarating kami ng San Jose, Occidental Mindoro para malaman at alamin kung paano nga ba ginagawa ang asin. Nag-umpisa yan sir sa linis ng after ng November. Sa November naglilinis na kami. Pagdating ng December, maganda na siguro ang tubig. Pag medyo maalat na galing sa dagat, ay sa ilog, papasok sa aming mga paalatan. Yun, tsaka lang kami nagkakaroon ng asin. Medyo maalat, pag sa maalat na po ang tubig, doon na nagkakaroon ng asin. Pero hanggat hindi naman sobrang alat yung tubig, hindi pa rin nagkakaroon ng asin. Bibilad lang ng hapon, pagdating ng alas 4, tsaka lang namin aanihin. Depende naman sa ganitong panahon. Halimbawa, yung sobrang halakas ng hangin, amihan, o sobrang init, medyo maganda-ganda ang kinikita namin. Magandang ani. Yan, ito na po yung asin. Yan. Okay. Nakalutang lang po siya talaga sa tubig. Parang ano, no? Parang Asin na po bubo. talaga siya. Sobrang puputi pa po siya kasi nga nasa tubig pa. Kaya yan, binabasag namin para may panibagong asin, may Nalalabas. panibago uli siyang titining uli po siya. Oo. Pero yung mga nabuo na, hindi na siya matutunaw. Hindi na po matutunaw yan. Ganito pala nabubuo ang asin. At sabi dito ni Kuya na isa salt maker dito at talagang kailangan mainit ang panahon para makabuo ng asin. At yung mga beds kung tawagin nila ay hindi daw yan nauubusan ng tubig at patuloy lang ang pagdadagdag nila ng tubig para mas maraming asin pa ang magawa. At pag naipon daw nila ito katulad ng nakikita nyo ay hindi iwan nila ito dyan para ibilad at kinabukasan na ng madaling araw na nila ito hinahakot. At ito naman ang ginagamit nilang panghakot sa mga asin. Matapos kong malaman ang proseso kung paano nabubuo ang asin, ay nag-intay kami ng alas 4 ng hapon dahil ito daw ang oras ng kanilang pag-harvest ng asin. At para makita natin kung paano ang proseso nila sa pagkukuha ng asin sa mga beds. At nung andito na kami ay ang sarap tingnan ng mga tao na tulong-tulong lahat sila sa pag-aani ng asin. Pero syempre hindi madali ang trabaho nila dahil sa sobrang init ng ating panahon ngayon. Sabay-sabay nila dinadala sa tabi ang asin na nakukuha nila sa mga beds. Grabe, asin na talaga siya. At makikita nyo na sobrang puti ng pagkakaasin niya. Ito na talaga yung ginagamit natin sa ating pagluluto. May kanya-kanya na nga pala sila ditong ruta. Kung ilang beds lang ang kanila. At sa bawat isang habang beds ay halos pamilya sila at tulong-tulong sa pag-aani ng asin. Kahit itong mga batang ito na 14 years old at 11 years old ay tumutulong na din dito. Nasa halip ay naglalaro sila sa ganitong oras. Mas inuuna pa nga pala nila tulungan ng kanilang mga magulang. Sobrang sipag ng mga batang ito na dapat tularan ng ibang bata pa. Paglabas daw nila sa school ay dito na sila dumadiretso para tulungan ang kanilang magulang. Sobrang nakaka-proud ang ganitong bata. Kahit nasa murang edad pa ang mga batang salt maker, ay naiintindihan na nilang matutong maghanap buhay para makatulong sa kanilang magulang. Maswerte ang mga magulang na may mga ganitong klaseng mga anak na marunong umunawa sa sitwasyon nila sa buhay. Masarap gawing inspirasyon ang mga ganitong bata na sa murang edad ay ganito na ang ginagawa at hindi lang laro ang nasa isip. Isang malaking papuri sa mga masisipag na bata katulad nyo. Kaya't abangan pa ang ating mga susunod na destinasyon. Ay sus!